So, ito po, itong bahay na ito ay para sa mama to ni Abdul. Siya nagpagawa kasi inisip niya rin siguro na pag nagbinata na si Abdul. Lahat kami nagulat nang malaman namin na ang bahay na ito ay pagawa pala ng mama ni Abdul. Okay naman po na dito na siya nakapagpatayo kasi at least di pa malayo si Shane. Matitingnan-tingnan pa rin po. Tsaka hindi naman po kasi siya mag-i-stay siguro. Mas malapit po yung pag-ano niya kay Bulit. Ngayong araw ay samahan nyo kami na muling bisitahin ang napaka-cute na batang ito na si Abdullah. Magandang hapon sa lahat ng viewers natin. Ngayong araw binigyan na naman tayo ng magandang panahon. Kaya nandito tayo ngayon sa lugar nila Ate Isabel, nila Abdullah para bisitahin natin yung mga bata. At kumako ako sa kanila na gusto ko sanang ilabas itong mga bata para mapagupitan man lang yung mga estudyante. Kasi nga nakita ko yung mga itsura nila na talagang ang haba na nabuo. Kaso nga lang nagkataon naman na nagkaroon tayo ng mga hindi unexpected na gawain itong Sabado at Linggo. Kaya ngayon is Monday. Magbabaka sakali tayo na nandito yung mga bata at may isama natin ngayon. Kaya samahan niyo po kami ngayon dito kay Ate Isabel. Dito na tayo kay Ate Isabel ngayon. May kapanday dito sa kalahati ng bahay nila. Ginagawa nila ito ng para magiging kusina yata nila. Nasaan na Ate Isabel? Nasaan si Ate Isabel mo? Ay, nagpapawid po dyan sa tulik. Saan? Dito sa likod. Tingnan natin. Ba? Hindi natin sabihin panghanap buhay na yan? Ha? Sipag mo pa natin sabihin. Ito yung sinasabi niyo sa akin dati na kapag gumagawa lang kayo ng ganito kapag pang sarili. Ano? Ngayon ko lang nakita sa atin sabihin, ngayon ko lang nadat na gumagawa ng ganito. Yeah. Simula kailan ka pa natuwa niyo sabihin? Hindi naman po ako masyadong mag-ano na po ako pag Kapag? nangangalay na ako maglaba. Kapag nangawit ka na maglaba, lilipat ka naman dito. Galing naman na sabi, napaka-sipag din. Ilan pa bang ganito ang kailangan mo para mapunan yung ginagawa niyong bubong? Gawin ko lang po. Hindi ba sa'yo sinasabi ni Fernan kasi si Fernan yung nagpapanday? Ilang araw ka na ganito nagawa? Saan pa po ako nito? Mga ilang araw na yan? Pinapiyat. Ewan ko po. Pero hindi naman po ako masyadong nag-ano. Papawid kaya hindi po agad natapos. Ito ba Ate Isabel against the light dito sa akin? Ito Ate Isabel, saan ka natuto magawa ng ganito? Anong pagpapawid? Dito na din po. Sino nagturo sa inyo? Yung ano po. Asawa po ng kapatid ni Lulubog. Sila nagturo sa'yo? Apo. Ito ba Ate Isabel, kahit kailan hindi mo ito naging hanap buhay? Nung ano po, nung unang umalis na mama. Naging hanap buhay mo ito? Anong ginagawa mo ito? Nagpapa-order ka? Hindi po, ano lang po ako, nakikipawid lang po. Nakikipagawaan ka ng ganito? Apo. Ba't hindi kayo nakaisip na Ate Isabel na magsarili na kayo mismo magbebenta? Wala man po kami sariling sasahan. Kailangan ba yan yung sasahan na yan, bibilhin yan? Apo. Ganoon. Di ibig sabihin nito, binili nyo pa ito? Hindi po, binigyan lang po kami yung naluludo doon. Ay, mabuti naman. Itong ano pala nila, pawid na ginagamit ngayon, ibigay lang ito sa kanila, hindi na nila ito kailangan bilhin. Kasi kung bibilhin mo ito sa Ate Isabel, ang isang piraso nito nag-ahalaga ng magkano? Hindi mo sure kung Yung 100 piraso po kasi nito. 1,000 mahigit? 1,000 po. Minsan 1,2. Okay, hindi ito presyohan ng pailan-ilan lang kasi kadalasan naman talaga yung ganito, maramihan, di ba? Kasi kadalasan isang bubungan talaga yan ang papalitan mo, gagada taon papalitan mo yung bubong. So ito hindi pala si Ate Isabel nagkaroon ng chance na maging hanap buhay ito, since ang ganda sana nitong hanap buhay din Ate Isabel, di ba? Ngayon ba kung bibili kayo ng ganito tapos magpapa-order kayo, patingin mo, kikita kaya? Yung iba po ganun yung gawa kasi parang ano naman po. Mahina po siguro pag ganun kasi sa'yo lahat. Tapos bibili ka pa ng isa. Tapos magkano, kumbaga ibig mong sabihin magkano lang din naman magiging tubo doon. Kaya ginagawa mo na lang pang sarili mo lang talaga. Magbubong sa bahay lang. Pag yung bubungan yung bahay niyo. Maiba pala ako at sabi, kamusta kayo? Okay lang po. Okay naman. Kamusta ito mga kapatid mo? Hindi pumasok ngayon. Yung isa po. Okay, di ibig sabihin, pwede sila ngayong mapagupitan. Sa tingin mo? So, pwede? Pwede.
Okay, kung sakali man na mailang sa atin itong mga bata, anong problema di sila Ate Sabel na lang at si Fernan yung sasama sa mga bata. Ano, Ate Sabel? Kasi alam ko na pwede yung possible na mangyari, naisip ko na eh. Opo. Pagdating ko pa nga lang, yung mga bata nagtaguan na kaagad. So, baka mailang sa atin kung isasama natin. Walang problema sila at Sabel na lang. At dahil nga sinabi ko sa kanila nung nakaraan na gusto ko sana naman matulungan sa Sabel dun sa pag-aaral ng mga bata. Kasi kahit paano may kinikita pa naman tayo sa mga platform natin. Kahit hindi ganun kalalaki yung mga views natin, pero kahit paano meron pa din namang blessing na dumadating. Kaya babahagyan din natin yung mga kapatid natin, Sabel. Okay. So at Sabel, anong plano mo? Hanggang anong oras mo ito gagawin? Ang abalahin ka muna namin, pwede ba? Doon muna tayo. Sige. Dito muna tayo at magpahinga sa at Sabel. Ngayong araw at Sabel, naglaba ka din. Gaya na umaga. Kanina umaga. Natapos mo naman ang mga labahin mo ngayon. Hindi pa rin po. Hindi pa rin. Meron pa kami sa bahay, baka gusto mo. Hindi ka ba dito? Yung paglalabada, hindi mo naranasan yan? Hindi mo na-experience yun? Na maging trabaho? Ano po, dati natulong po kay mama. Ah, yung ba ang trabaho ng magulang mo dati? Ang paglalabada? Hindi man, ano po, kahit ako lang din po pag may nagpapalabas sa Ah, kumbaga, naging sideline din ng mama mo yun, tapos tumutulong ka sa kanya. So anong pakiramdam ng trabaho na gano'n? Kasi hindi naman namin alam yan kasi hindi naman namin natatrabaho. Pero yung kasi may mga nakikita kaming trabaho ganito, anong pakiramdam ng isang yung naglalaba, labandera, gano'n? Ano po, pagbukal naman po dun sa loob, masaya rin po kasi makakabagot din lalo pag madami yung tagal matapos. Ay, gano'n. Kumbaga, ibig sabihin natin, Sabel, kahit gano'n yung trabaho, kung gusto mo yung ginagawa mo, wala, hindi mo mapapansin yun, di ba? Talagang, hindi ka hindi ka maiinis dahil sa dumi ng dami kasi gusto mo yung ginagawa mo eh. So, yun yung ibig sabihin siguro natin, Sabel. Pero, ibig sabihin, at least, ngayon, nung pagtutulong-tulong sa mama mo, malaking bagay na natuto ka, di ba? Ng mga gawain na gano'n. Yung bang sa nanay mo dati, marami ka namang natutunan sa kanya nung time na nandito siya? Opo, halos lahat naman po kasi ng ginagawa niya na-adapt ko naman din po. Lahat ng gawain sa bahay. Matutunan ko rin sa kanya. Ano yun? Kusang tinuruan ka o kusang inaral mo? Nagkusa lang po akong matuto. Kasi walang magagawa sa Sabel. Panganay. At yun talaga yung gawain kadalasan ng panganay, yung alamin lahat. Kasi yung kagaya nito, kung di si Ate Sabel, kung di ni Ate Sabel inaral lahat, paano nito mga kapatid at anak niya ngayon? Okay, si Fernan, ilang araw na nagpapanday? Ano lang din po. Hindi dire-diretso. Hindi po kasi may gawa naman po siya minsan. Kumusta yung pag-uuling ni Fernan ngayon? Nagtigil man po sila at nag-ano man po ba yung nagmahal na araw. Nagmahal na araw. Pero yung nauling nila Fernan nung nakaraan na ibenta? Opo. Saan yung muntik maharang? Ay, muntik karangin? Bakit? May nagsumbong po yata. May nagsumbong na. Grabe talaga ang tao. Dapat po, pag tayo po ay alam natin ang sitwasyon natin sa buhay ay ganito, naghihirap din tayo. Magtulungan na lang tayo. Kumbaga, dapat na lang, makibagay na lang, makitao na lang tayo. Kasi sila, ginagawa lang din nila yung best nila para kahit paano kumain sila. At may makain itong mga bata, di ba? Huwag na nating gawa ng problema itong mga ito kasi dapat nga magtulungan na lang po kayo dito. Isang barangay kayo, ilan-ilan na nga lang kayo dito, no? Alam nga naman ang manira sa iyo nandun sa Kapalongga. Di ba? Malamang andito lang din. Kaya yung kahoy naman pong ginamit nila dati ng pinula. At saka hindi yun kumbaga hindi yun kinuwanan lang basta. Yung may-ari ibinigay sa kalapernan yun. Kaya legal yun, di ba? Yun nga lang Harang daw po kasi dun sa nyug, nagtatanim po yata sila ng mga nyug na bago. Tapos? Pinalinis po yun. Tapos binigay po sa kanila, ulingin na lang daw po kasi masayang. Oo. Kaya binigay nga, ibig sabihin hindi yun yung parang pinutol lang basta sa kagubatan. Kaya yun talaga bawal talaga yun. Pero yun, ibinigay ng may-ari ng lupa. Ano bang gagawin sa kahoy? Alam nga naman yung kahoy, tanig mo na naman, di ba? Hindi naman natutubo siguro. Ang gawin talaga doon. Mga bulok na po yung iba nilang inuling. Matagal na po kasing pinulak. Yun na lang talaga ang solusyon doon. Ulingin para maging pera pa, di ba? Wag na sana kayong magsiraan dito sa sa kung may makapanood man dito na taga dito kay Sabel. Magtulungan na lang kayo dito. Hindi na para magsiraan pa. Kamusta naman 'tong mga bata? Okay naman si Abdul, kamusta? Okay lang. Kailan uling tumawag ang mama niya? Hindi ko naman na po nakakausap.
Ay, ganon? May ilang ano na, matagal na ba? Medyo matagal na din. Medyo matagal na din pala. Kasi ganito po yan yung mama kasi ni Abdul. Since natuwa kami kasi since malapit na siyang umuwi, siguro iniisip niya rin yung hindi naman talaga kasi palaging nasa abroad tayo, hindi naman habang buhay siguro nandun, darating yung time na talaga maninirahan din sila dito sa Pilipinas, lalo pag nagbinata na to si Abdul. Kaya po hindi po namin to noon sinasabi, pero itong bahay na ito ay para sa mama to ni Abdul, siya nagpagawa kasi iniisip niya rin siguro na pag nagbinata na si Abdul, syempre may mga babae din na kapatid si Ate Isabel. At ganito lang naman yung bahay nila. At least dito may ano na sila, may tutuluyan na. Kumbaga makaisip din yung mama ni Abdul na dito na mag-stay sa yun din siguro yung iniisip niya kasi hindi mo siya magpapagawa nito Kung hindi niya iniisip na someday dito rin siya mag-stay. So maganda din po na andito din siya katabi lang nila Ate Isabel kung sino yung tao na nag-alaga sa anak niya. Tsaka ang maganda doon, hindi mapapalayo si Abdul kay Ate Isabel, di ba? Kasi kung dumating yung time na talagang dito na sila sa Bicol manirahan yung mama niya, kung maisip na dito na talaga manirahan, andito lang sa Abdul katabi lang nila Ate Isabel. Kaya yun po yung maganda at nakakatuwa na ginawa ng mama ni Isabel. Hindi na para magpagawa pa sa malayo, di ba? Kasi pwedeng gawin yun ng mama ni Abdul na magpagawa na lang sa lugar nila kung saan man. Pero dito pa din talaga niya naisipan na magpagawa. Kaya nakakatuwa po yung mama ni Abdul. Kaya salamat kasi dito niya naisipan na malapit lang kala Ate Isabel si Abdul. Kasi yun man din ang request natin nila Ate Isabel, huwag sanang ilayo si Abdul. O kung ilayo man kapag malaki na, di ba? Okay. So Ate Isabel, ngayong araw, pasensya ka na kasi dapat nung Saturday pa talaga kami or Sunday dito pupunta. Kaso nga lang nagkataon na may nilakad kami sa Daet. Yung sasakyan kasi namin nagkaroon ng problema. Inuna lang muna namin. Kailan ba yung Sabado yun? O Linggo? Sabado. Tapos kahapon naman, pinuntahan naman namin yung pababahayan ni Commander. Kaya medyo nag-conflict lang yung Kaya ngayon, alam ko hindi sasama sa akin itong mga bata. Malabong sasama sa akin talaga to. Ganito na lang, may pera pa ako dito. Ito. Diyan muna ito. At ikaw nang bahala muna magpagupit sa mga bata. Paggupitan mo sila, sana pagbalik ko maayos na yung mga buhok ng mga bata. Pabarato. Okay lang yan, sige bili mo pagkain. Basta Ate Isabel, kung may tutulong ko. At by tomorrow siguro pupunta ulit dito si Commander, sasama ako. Kasi gusto niyang may sila nila kapatid ni Tatay si Tatay Dudong, kapatid ni Tatay Pilomino. Mayroon silang gagawin bukas o may bibilhin siguro or something. Bukas naka-schedule yun. Sasama ulit ako dito para natin kung anong maitulong natin sa mga bata. Kasi kawawa po itong mga bata na kagaya ngayon, ba't di sila nakapasok? Basa yung sapatos po ng isa, di sinampay agad Ay, basa ang sapatos. Akala ko dati ang nire-reason lang basa yung chok. Basa yung may isa pa yung mga bata na lagi sinasabi basa daw yung panty ni mama. Tinuturo ay. Pero ngayon, basa talaga yung mga sapatos nila. Opo, hindi po agad nila nilabahan. Nilabahan po nila Linggo na, hindi ko naman po nalabahan. Okay. Linggo ng hapon po yata nalabahan ng kambal na babae yung sapatos. Sino lang ang nakapasok ngayon na isasabi mo? Sa high school po, yung kakambal niya. Okay. O nga pala, paalam po natin sa lahat. Next year, 4 na ang high school. Tama ba ako? 4 na ang high school natin, Isabel. So, grabe. Hindi na ito biro. Hindi na to biro na na pagsuporta sa mga nag-aaral kasi 4 na high school, ilang elementarya? 2. So 6 ito na nag-aaral. Grabe, ito. Kung hindi po ito natin sana hindi lang tayo yung makatulong, sana may mga taong makatulong, makasuporta sa pag-aaral ng mga bata, lalo na mag-high school na po. Sana matulungan natin yung mga kapatid natin sa Bel para na sa ganun naman makatapos. Kasi kung makikita nyo lang kung kayo nandito, makita nyo rin na desidido lahat ng kapatid natin sa Bel na makapagtapos ng pag-aaral. Isa at sabihin nga kung gusto mag-aaral may gusto sana dito mag-scholar nung nakaraan, in-offer nga natin sa kanya kaso wala talagang babantay sa mga bata. So sayang din yun, opportunity din sana kaya at sabihin yun. Kaso nga lang baka hindi kaya ni Fernan na nawawala sa paningin si Ate Isabel. Tumatawa si Fernando. Okay, ano naman Ate Isabel masabi mo na dito pa rin napili ng mama ni Abdul na magpatayo ng tahanan?
Okay naman po na dito na siya nakapagpatayo kasi at least di pa malayo si Shane. Matitingnan-tingnan pa rin po. Tsaka hindi naman po kasi siya mag-i-stay siguro. Mas malapit po yung pag-ano niya kay Bulit. Kay Abdul. Oo. Tsaka yun nga, yung sa kagaya na sabi ko kanina, lahat naman na nag-abroad, lalo na kung hindi ka pwede maging citizen, darating yung time, lalo na kapag maedad ka na, uwi ka talaga sa sarili mong bayan, di ba? Lalo na, medyo hindi na siya komportable siguro doon sa dati niyang lugar, andito na, lapit na lang, oh. Bahay ni Ate Isabel, bahay magiging tahanan ni Abdul, so, ang lapit na, kaya, ayun, napakagandang decision talaga. Okay, si Abdul ba pwede nating, ewan ko lang kung sasama, wala tayong dala ngayon. Wala tayong dala ngayon para mapalapit natin si Abdul ay. Oh, grabing init na Wow! Parang ang forma mo ngayon. Ang forma mo ngayon, Abdul. Pero tayo, Abdul. Pero daw. Pero tayo. Pero ba? Wala ka na naman sa mood. Wala ka na. Magpagupit ka mamaya ha? O kaya bukas ha? Ha, Abdul? Pagupit ka? Magpagupit kasama sila kuya, kasama sila kuya, magpagupit kayo. Anong pwede nyo sakyan bukas sa Ate Isabel kapag pupunta kayo dun? Motor na. Motor na lang, paano yung pautay-utay? Hindi po. Marunong naman na po itong mga maghawak. Kaya nila, ilan bang kasi sa motor nyo? Ilan ba yung pagugupitan dyan? Tatlo lang. Kaya nila lahat na hindi ka kasama? Si Fernan lang o kasama ka din? Kasama na lang din po. Okay, mag-ingat lang kayo kasi nakita ko kayo ni Fernan dyan pag-iwang-giwang kaya nung nakaraang... Ito po yung motor kasing isa yung matigas na po yung ganang unahan. Alin, yung matigas, yung manubela, iliko? Bakit ano naging problema niyan? Ano po yata? Isira na po yata yung unahan. Ay, dapat mapaayos yung kasi Kaya delikado yan kasi buhay natin yun kapag nakasakit tayo dyan yung pati yung sinasakyan pag nahatid. Oo, kapag mga bata ihahatid dyan din sumasakay sa motor. Asan na yung motor na yun? Nandun po siya kapatid kong isa. Ginagamit niya. Hiniram po. Wala daw po kasi siyang masakyan. Sana mapaayos niyo Ate Isabel, Okay, kung ano matulong namin, basta pwede niyo naman ipacheck yun, para malaman kung ano yung kailangan dong gawin. Abdul? Hindi ka, Abdul? Ay, ayaw talaga sa akin na. Wala tayong dala ngayong pangbigay kay Abdul para para sa mama. Okay lang at least basta sana mapagupitan na ito bukas at sabi lang, kailan mo plano niyo ngayon bukas? Bukas pa naman po yata ngayon, maaga pa naman. Hindi kung may oras pa kayo ngayon, di magpunta na kayo, Apa. Tapos magpagas kayo kung Wala naman sakit itong mga bata. Wala po, sinisipon lang. Ito, si Abdul may sipon din. Opo. Lahat naman po yan, pag nagkaroon yung isa, lahat na. Kamusta yung Kamusta yung yung anak mong bunso? Wala namang sakit sa ngayon. Wala po. Pero parehas lang sila. Pare-parehas lang. Yan talaga, magkakasama kasi sila sa bahay talaga. Magkakahawaan talaga. Abdul! Tawag ka, tawag. Laki-laki ng bahay ni Abdul. Dapat si Abdul dito na, nakabukod na. Hindi kapag, na yan si Abdul, kapag siguro mga high school na yan, o medyo na talagang dito na talaga yung tutuloy sa bahay niya na ito. So, natuwa ako sa mama ni Abdul kasi talagang, noong una nagulat ako kasi sabi ko may ginagawa ng bahay dito. Tapos inong malaman ko kay Ate Isabel na sabi nga niya sa mama po yan ni Abdul. Natuwa ako kasi sabi ko, wow, ang galing naman. Kasi dito niya talaga naisipan na ipatayo yung nila. Ito lang ba yung bahay nila? Meron din doon sa Yung mama po niya may dati po yung pinapagawa doon kasi hindi naman daw po naayos yan. Hindi na natapos o Okay. Ewan ko po kung anong issue nila. Hindi na rin po yata niya itinuloy. Hindi na itinuloy. Okay. Dito na lang. At least dito kahit pa paano naman, hindi man sarili yung lupa, pero yung nga sabi namin talagang kung titingnan siguro sakop talaga ito ng government, di ba? Kaya wala naman siguro magiging problema dito. At least dito lang sila, magkakatabi lang. So, itong bahay na to, sila Ate Isabel yung nag-handle nito, sa kanya itiniwala din ng mama ni Abdul yung lahat ng payment, at ito talaga naging pakyawan dito yung yung gawa. So, yun nga lang, medyo may hindi pa daw tapos yata dito. Kasi dapat itong bahay na ito nila Abdul ay may kusina at may CR ba? Tama ba? Opo, may CR po dapat tsaka balcony. Oh, yun. Balkon pala tapos CR. Kumbaga, nagkaroon lang siguro ng misunderstanding kaya hindi pa ngayon natatapos. Kasi parang ang usap yata talaga dito nila ay nung mama ni Abdul at ng karpentero ay talagang
pakyawan na lahatan na. Kasi ganoon naman talaga, di ba, kapag pakyawan, lahatan na yan. Kasama na kung ano yung napag-usapan, kasama CR, balkon, ganun. So yun lang, hindi pa nagawa. Pero sana maituloy kasi syempre nagpakahirap din yung mama ni Abdul na maipon yung pera na yun para maipundar din itong tahanan na ito. Okay. So sa ngayon Ate Isabel, ito lang yung purpose namin, yung magbisitahin kayo, no? Okay, sa mama ni Abdul ay ayun po, sa ngayon po sinabi lang din namin kasi na-proud lang din kami sa inyo na talaga nagpagawa kayo dito ng tahanan. So kung mapanood nyo man to ay proud po kami sa inyo at salamat dahil dito nyo nga napili sa lugar nila Ate Isabel. Okay, sa ngayon Ate Isabel ay pupunta muna kami at bukas kung may ano sila matuloy yung bibiling nila bukas, punta ko dito tapos kung ano yung blessing na may dala ko sa mga kapatid mo, ha? Okay, so yun lang, sana magtuloy-tuloy yung blessing kala Ate Isabel at sa lahat ng gusto sa kanilang tumulong, mag-message lang kayo sa Marcos TV channel, sa Facebook page natin, wag lang sa Marcos channel dahil yun po ay scammer. Muli po, paalala ko ay marami na siyang naloko na tao kaya mag-iingat kayo doon. Marcos TV channel lang, wala tayong ibang channel, or Marcos TV, yan lang dalawa na yan ang page natin, pero mas active ako sa Marcos TV channel, kaya doon lang kayo mag-message sa lahat ng gusto magpaabot ng tulong kala Ate Isabel at makakabot po yan sa kanila. Okay, maraming salamat po ulit Marcos TV channel, Commander Marcos at Rans TV ating cameraman, at pag-pray natin sila Ate Isabel. God bless po.